Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito na ang taong tinuturing kong pangalawang ama noon ay magiging pangalawang asawa ko. Ako po si Aika, 30 years old, isang simpleng babae na lumaki sa probinsya. May pangarap, may takot, at sigit sa lahat, marunong akong magmahal ng totoo. Maganda naman ako, Miss Love. Maputi at may maamong muka. Medyo chubby ang pangangatawan. Ang asawa ko ay si Vincent, 34 anyos. Siya ang unang lalaking minahal ko at siya ang unang lalaki sa buhay ko. Mabait siya at maalaga, masipag at responsable noong una. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip nang pakasalan ko siya 5 taon na ang nakakalipas. Pero sabi nga nila, hindi mo talaga lubos na makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama sa iisang bubong, hanggat hindi kayo sinusubok ng panahon. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa umpisa okay pa kami. May maliit kaming negosyo, sapat para mabuhay. Hanggang sa dumating ang mga problema. Pagkakautang, stress, at kung ano-ano pang hindi namin inaasahan. Unti-unti, nag-iba si Vincent. Naging mainitin ang ulo. Madalas wala sa bahay. At kapag nandyan, parang hindi na siya yung lalaking pinakasalan ko. Doon naman pumasok sa eksena si Ninong Benji. Si Ninong Benji ay 56 years old na, Miss Love. Ninong siya sa kasal namin ni Vincent. Matagal na siyang kaibigan ng pamilya nila. May kaya sa buhay, may sariling negosyo, at maaasahan siya. Sa totoo lang, tinitingala ko siya. Hindi lang dahil sa husay niya at sa edad niya, kundi dahil sa paraan niya ng pakikipagsalamuha. Napakakalmado niya at parang lagi siyang may solusyon sa mga problema. Noong nagsimula kaming malubog sa utang, si Ninong Benji ang unang tumulong. "Huwag kang mag-alala, iha," sabi niya sa akin noon habang nasa sala kami. "Malalampasan niyo rin yan. Nandito lang naman ako kung kakailanganin niyo ng tulong." Simpleng salita pero ramdam ko yung sincerity. Doon ko mas nakilala ang side niya na hindi ko napapansin dati. Maalaga siya, mapagbigay, at higit sa lahat marunong siyang makinig. Isang gabi, nag-away na naman kami ni Vincent. Tungkol sa pera na naman. Gusto niyang umutang ulit kahit hindi pa kami nakakapagbayad sa dati. "Wala ka namang naiintindihan," sigaw niya sa akin doon. Lubog na tayo sa utang, Vincent. Tama na. Mali na yung ginagawa mo. Itigil mo na yung pagsusugal mo dahil lalo tayong lulubog. Hindi rason ang magsugal para mabawi mo yung pera. Hindi ko na napigilan ang luha ko noon. Umalis siya ng bahay at iniwan akong mag-isa. Hindi ko alam kung bakit, pero ang unang taong naisip kong tawagan noon ay si Benji. Hindi siya nagdalawang isip. Makalipas ang ilang minuto, dumating siya. "Anong nangyari, Aika?" Tanong niya habang inaabutan ako ng tubig. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako nang umiyak sa harapan niya. Lahat ng sama ng loob, pagod at takot, ibinuhos ko. Tahimik lang siyang nakikinig. At nang matapos ako, tsaka siya nagsalita. "Hindi ka dapat nasasaktan ng ganyan." Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya noon at sa mga mata niya nakita ko ang pag-aalala. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, pero sa gabing yon, parang may nagbago. Hindi ko siya nakita bilang ninong. May kakaibang init sa presensya niya. Isang pakiramdam na matagal ko nang hinahanap pero hindi ko mahanap sa sarili kong asawa. "Salamat ho, Ninong." Sabi ko na pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit siya, "Nandito lang ako palagi." Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Minsan sa chat, minsan sa tawag, minsan personal. Hindi ko na malayan na unti-unti rin ako nasanay sa presensya niya. Sa tuwing wala si Vincent, sa tuwing nag-aaway kami, siya ang kasama ko. Siya ang kausap ko.
Siya ang takbuhan ko. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyang nagbago o nagpabago sa takbo ng buhay namin. Naaksidente si Vincent. Isang gabing umuulan. Galing daw siya sa inuman. Kasama ang mga kaibigan niya. Dahil natalo na naman daw. Nawala ng kontrol ang motor niya dahil madulas. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Parang gumuho noon ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Sa burol, halos wala akong maramdaman. Para akong namanhid. Nakaupo lang at nakatingin sa kawalan. At sa lahat ng taong nandun, iisa lang ang hindi umalis sa tabi ko. Si Ninong Benji. Aika, mahina niyang tawag habang hinahawakan ng kamay ko. Kaya mo to. Hindi kita pababayaan, tutulungan kita. Sa unang pagkakataon, matapos ang trahedyang nangyari, napaiyak ako. Pagkatapos mailibing si Vincent, lalo akong nawalan ng direksyon. Napakatahimik na ng bahay. Walang kausap, walang kasama. Pero hindi niya ako iniwan. Araw-araw siyang dumadalaw. Minsan magdadala ng pagkain, minsan makikipagkwentuhan lang. Hanggang isang gabi. Nag-iisa ka dito? Tanong niya habang nakatayo sa pintuan. Tumango ako. Sandali siya nag-isip bago nagsalita. Kung okay lang, pwede ba kitang samahan kahit sandali? Hindi ko alam, pero hindi ako tumanggi. Naupo kami sa may sala. Alam kong mahirap to, Aika. Pero huwag mong isiping nag-iisa ka. Napatingin ako sa kanya. At sa pagkakataong yon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at niyakap siya. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto yon. Basta ang alam ko, sa yakap na iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. At nang maghiwalay kami, nagkatitigan kami. Punong-puno ng hindi masabi. At doon ko napagtanto. Alam kong mali, pero bakit ayokong pigilan ang namumuong tensyon sa pagitan namin? Pasensya ka na, Ninong. Mahina akong sabit umatras ng kaunti. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lamang ako. At sa mga mata niya, may nakita akong hindi inaasahan. Hindi lang pag-aalala, kundi damdamin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, guilt, o kakaibang pananabik. Sa gabing yon, unang best kong kinwestiyon ang sarili ko. Hanggang saan ko paninindigan ng tama, kung ang puso ko unti-unti nang kumakawala. At doon nagsimula ang hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa buhay ko. Ang relasyon sa pagitan ko at kay Ninong. Hindi ko akalaing pagkatapos ng lahat ng nangyari, may isang taong handang buuin ulit ang buhay ko. Kahit hindi nakasama ang asawa ko. Si Ninong Benji. Pagkatapos mailibing ni Vincent, sunod-sunod na problema ang humarap sa akin. Mga utang na naiwan niya, mga taong naniningil, at ang pangamba kung saan ako magsisimula ulit. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip gabi-gabi. Pero isang araw, dumating si Ninong Benji na may dalang balita. Yung mga utang ni Vincent, ako nang bahala. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Po? Ninong, hindi ko pwede. Ang laki-laki noon. Huwag mo nang isipin yun. Ayoko namang makita kang naghihirapan dahil sa mga utang na hindi naman ikaw ang may gawa. Hindi mo yun kasalanan. Napaluwa ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero, Ninong, bakit niyo to ginagawa? Mahina akong sabi. Tumingin siya sa akin ng diretso. Dahil importante ka sa akin, Aika. Hindi ko alam kung bakit, pero iba ang dating ng mga salitang yun. Isa pa, dagdag niya, ayoko rin nakatambay ka lang dito. May negosyo naman ako. Alam mo naman yun. Kailangan ko rin ng mga taong mapagkakatiwalaan. At gusto kitang kunin doon. Tutulungan kitang makapagsimula ulit. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko. Tumango lang ako habang pinupunasan ng luha. Salamat, Ninong. Hindi ko alam kung paano ko babawi sa inyo. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi mo na kailangang bumawi. Pero sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin,
Para bang may ibang ibig sabihin ang mga salitang yon. Lumipas ang mga araw, unti-unti kong tinanggap ang bagong takbo ng buhay ko. Araw-araw pumapasok ako sa opisina niya. At doon ko siya mas lalong nakilala pa. Hindi lang bilang ninong, kundi bilang isang lalaki. Isang lalaking disiplinado at matalino. At may kakaibang charm na hindi ko napapansin noon. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. At hindi ko rin maikakaila. May mga sandaling hinahanap ko rin ang mga tingin niyang yon. Hanggang sa isang araw na hindi ko malilimutan. Kakaligo ko lang noon. Mainit ang panahon, kaya naman nakasuot lang ako ng sando. Tanging sando. At maikling short lang. Basa pa ang buhok ko habang pinupunasan ko gamit ang tuwalya. At dahil mag-isa lang naman ako, kampante ako sa itsura ko. Pero nang lumabas ako ng kwarto, napatigil ako. Nandun si Ninong Benji, nakaupo sa may sofa. Ninong, gulat kong sabi, kanina pa po kayo dyan? Napansin kong sandaling natigilan siya at napatitig sa akin. At sa pagkakataong yon, hindi ko na malaya ng paraan ng pagtingin niya. Mula ulo, paibaba sa hita ko. Parang hindi niya inaasahan ang ganong itsura ko. Napalunok siya at doon ako kinabahan. May dala lang sana akong papeles. Sabi niya na parang pilit kinakalma ang boses. Hindi kasi kita makontak kanina. Napatingin ako sa sarili ko. Tsaka ko lang napansin ang itsura ko. Sige ho, sandali lang ho. Magpapalit lang po ako ng... Aika. Tumigil ako sa paglalakad ng tawagin niya ako. Yung paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko ay parang kakaiba. Daan-daan akong napalingon. Okay lang, Aika. Ang ganda mo nga eh. At ang sexy mo pala. Sabi niya ng mahina pero diretso. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi agad ako nakakilos. Parang may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kuryenteng dumali sa katawan ko dahil sa sinabi niyang yon. Lumapit naman ako ng konti para kunin yung mga papeles na daladala niya. Pero sa sobrang lapit namin, naramdaman ko ang init ng katawan niya. Eto po ba? Tanong ko. Tumango siya pero hindi niya agad binitawan ang papel. Napatigil kami. Napatitig sa isa't isa. Aika, mahina niyang sabi. Bakit po? Saglit siyang natahimik hanggang sa napabuntong hininga siya. Wala naman, mag-iingat ka. Napangiti ako ng bahagya. Saan ho ako mag-iingat? Sa inyo ba, Ninong? O sa sarili ko? Napakunot ang noo niya. Sa akin siguro. Kasi kung akong tatanungin mo, nahihirapan na ako. Napatigil ako. Saan ho? Saan kayo nahihirapan? Daan-daan siyang tumayo. At doon ko lalong naramdaman ang presensya niya. Sa pag-iwas, diretsyong sagot niya, parang tumigil ang mundo ko. At sa pagpipigil, hindi ko alam kung matatakot ba ako o kikiligin. Hindi po ba malito? Mahina akong tanong. Tinitigan naman niya ako. Mali kung may asawa ka pa. Pero ngayon, hindi na malito. Matagal na akong may nararamdaman sa'yo. Anya. Wala akong nasabi dahil sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko kung anong nararamdaman ko. Hindi na lang ito utang na loob. Hindi na lang ito respeto. May iba na. At ikaw, tanong niya, ano bang nararamdaman mo? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob, pero sa mga sandaling iyon, pinili kong maging totoo. Hindi ko na rin po alam. Pero hindi na to tulad ng dati. Tahimik lang siya, pero ang mga mata niya parang may desisyon na. At kung hindi na natin pigilan, tanong niya. Napapikit ako sandali. Alam kong hindi dapat, pero bakit parang gusto kong sumugal? Pagmulat ko ng mga mata ko, nakita kong nakatingin siya at naghihintay ng sagot. At doon ko na-realize, hindi lang pala siya ang nahihirapan. Pati ako rin.
At ang tanong na matagal ko nang iniiwasan, handa ba akong tahakin ng ibang landas? O hayaan ko na lang ang sarili kong tuluyang mahulog sa lalaking hindi ko dapat mahalin? Mabilis lumipas ang mga araw. Isang gabi, overtime ako sa opisina. Halos lahat sila nakauwi na. May tinatapos akong reports noon at pilit kong inuubos ang oras para hindi ako umuwi agad. Ayokong mapag-isa sa bahay. Masyado lang akong malulungkot. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Aika, napatingin ako. Sino nung Benji? Oh, hindi pa ho kayo umuwi? Tanong ko na biglang kinabahan. Umiling siya habang papalapit sa mesa ko. Ikaw nga, andito pa eh. Sagot niya, overtime ka? Opo, may hinahabol lang. Sagot ko. Tumigil siya sa tapat ng mesa ko. Hindi siya nagsalita kaagad at nakatingin lang. Sa paraan ng tingin niya, parang hindi trabaho ang nasa isip niya. Bakit po ganyan kayong makatingin ngayon? Hindi ko napigilang itanong. Napangiti siya ng bahagya. Pwede bang tanggalin mo na yung po at ninong? Sabi niya. Napalunok naman ako. Sige, Benji, may hina akong sabi. Parang may kung anong nag-ship sa hangin. Oh, bakit nakatitig ka na naman ng ganyan? Tanong ko. Wala naman. Ang ganda mo kasi. Diretsong sabi niya. Parang tumigil ang oras. Hindi ka ba natatakot dito? Mag-isa ka lang. Dagdag pa niya. Napayuko naman ako. Pilit tinatago ang ngiti. Hindi naman. Lumapit pa siya. Hanggang sa halos katabi ko na siya sa may upuan. Delikado dito. Bulong niya. Bakit naman magiging delikado dito? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Kasi baka mamaya may gumawa sa'yo dito nang hindi mo inaasahan. Napatingin ako sa kanya. Baka naman ikaw yung tinutukoy mo ha? Sagot ko na may halong biro pero may katotohanan. Ngumiti siya. Pwede din naman, pero depende pa rin kung papayag ka ba. Hindi ko na alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, pero hindi ako umatras sa biroang yon. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, malakas at mabilis. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko na nasa ibabaw ng mesa. Aika, mahina niyang tawag. Hanggang tingin na lang ba tayo? Napapikit ako sandali. Alam kong ito na yon, yung puntong hindi ka na makakaatras. Pagmulat ko ng mga mata ko, nakatingin siya at naghihintay. At kung hindi na, sagot ko. Hindi na siya nagsalita. Sa halip ay mas lumapit pa siya, hanggang sa halos wala ng pagitan sa amin. At sa gabing iyon, sa mismong mesa kung saan ako nagtatrabaho. Hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Binuhat niya ako at pinaupo roon. Ramdam ko ang medyo magaspang niyang kamay na humahaplos sa hita ko. Doon namin unang inamin sa isa't isa, hindi na sa salita kundi sa kilos, ang matagal na naming tinatanggi. Hindi ko na naisip kung tama ba o mali. Ang alam ko lang, gusto ko siya. At ganun din siya. Gusto niya rin ako. Unti-unti kinalas ko isa-isa ang botones ng suot kong blouse. Hanggang sa tumambad lahat sa kanya. Kitang-kita ko ang paghanga sa mga mata niya. Napakaganda mo talaga, Aika. Talaga ba? Baka naman binubola mo lang ako. Hindi, Aika. Ikaw ang babaeng pinagpala sa lahat. Maya-maya, inalikan niya ako. Tumugon naman ako. Doon na ako nakaramdam ng init at sarap. Kahit buhay ang asawa ko noon, wala nang nangyayari sa amin. Kaya tila ako sabik na sabik ng mga oras na yon. Hingal ako habang ninanamnam ang sarap ng bawat sandali. Pagkatapos ng lahat, tahimik kaming pareho. Hindi naman awkward, hindi rin puno ng pagsisisi. Sa halip, para bang may kung anong nabuo sa pagitan namin. At ngayon, tanong ko ng mahina. Ngumiti siya habang inaayos ang sarili. At ngayon, iaatid na kita. Sagot niya. Natawa ko ng kaunti. Parang wala lang nangyari ah, sabi ko sa kanya. Lumapit siya ulit.
Bahagyang yumuko para magpantay ang mukha namin. Meron. At hindi ko yun makakalimutan. Bulong niya. Napalunok na naman ako. Ako rin. Hindi ko yun makakalimutan. Sagot ko. Sa biyahe pa uwi, iba na ang pakiramdam. Hindi na kami yung dati. May nagbago na. Pagdating sa bahay, akala ko magpapaalam na siya. Pero hindi siya agad umalis. Pwede pa ba akong pumasok? Tanong niya. Tinitigan ko naman siya. Dapat nga, hindi na ako pumayag. Pero sige pa rin ang sagot ko. Pagpasok namin sa loob, tahimik ulit. Pero ibang klaseng katahimikan. Yung parang may init. Parang may inaasahan kaming mangyayari ulit. Aika, tawag niya. Tumingin ako. Bakit? Hindi na siya nagsalita. Sa halip ay hinawakan niya ulit ang kamay ko. Mas mahigpit pa. Tapos niyakap niya ako sa bewang na para bang ayaw na akong bitawan. Parang ayoko nang iwan ka dito. Sabi niya. Ngumiti naman ako. At parang ayoko na rin napaalisin ka. Sabi ko pa. At doon, para kaming bagong mag-asawa na matagal na nasabik sa isa't isa. Walang halong pag-aalinlangan, walang takot sa sasabihin ng iba. Kami lang. Sa gabing yun, hindi na namin pinigilan ang mga sarili namin. Sa sofa pa lang, muling nilasap na namin ang init ng isa't isa, na para ba kaming apoy na nagliliyab. Sa bawat haplos, sa bawat halik niya, lalo akong nababaliw. Sa totoo lang, ibang-iba ang may edad na. Tila marami ng karanasan, marami ng alam. Pagkatapos, nakahiga kami at magkatabi, pareha sinihingal. Pero payapa ang kalooban. Hindi na tayo babalik sa dati, no? Tanong ko. Umiling siya. Ayoko na. Ikaw. Huminga ako ng malalim. Ayoko na rin. Hinawakan niya ang kamay ko. At paninindigan kita, Aika. Napangiti ako. Sa pagkakataong yun, alam ko na, hindi na ito simpleng relasyon. Hindi na ito panandalian lang. Ito na yung simula ng isang relasyon na kahit mali dahil ninong namin siya, pero pipiliin naming ipaglaban hanggang sa dulo. Hindi naging madali ang lahat. Akala ko nung una sapat na ang nararamdaman namin para magpatuloy, na kahit mali sa paningin ng iba, basta kami sigurado magiging okay din, pero hindi pala ganun kasimple. Sa bawat araw na lumilipas kasabay ng paglalim ng relasyon namin ni Benji, ay ang bigat ng konsensya ko. Lalo na tuwing naaalala ko si Vincent. Ang mga alaala namin. Yung mga panahong masaya pa kami. Yung mga pangarap na sabay naming binuo. Hindi naman basta mawawala. At kahit anong pilit kong sabihin sa sarili ko na tapos na ang lahat, may bahagi pa rin sa akin na naguguluhan. Isang gabi, mag-isa ako sa bahay. Nakaupo lang ako sa may sofa, hawak ang lumang larawan namin ni Vincent. Napabuntong hininga ko. Patawad. Mahina akong bulong. Hindi ko alam kung para saan yun. Kung para ba sa mga pagkukulang ko bilang asawa niya o para ba sa bagong landas na pinili ko. Bigla akong napabalik sa realidad nang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, nandoon si Benji. Ayos ka lang? Tanong niya agad na halatang nag-aalala. Tumango naman ako. Pero halata sigurong hindi totoo. Pumasok siya at umupo sa tabi ko. Napansin niya na hawak ko ang litrato. Hindi siya nagsalita agad, pero naramdaman ko yung paggalang niya sa mga sandaling yon. Mahal mo pa rin siya. Mahina niyang sabi. Hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Oo naman. Hindi naman mawawala yon. Sagot ko. Tahimik lang siya. At doon ko mas lalo siyang na-appreciate. Dahil hindi siya nagselos. Hindi siya nagalit. Sa halip, iniintindi niya ako. Pero, dagdag ko habang pinupunasan ang luha ko. Hindi naman ibig sabihin noon, hindi na ako pwedeng sumaya ulit. Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. At hindi ibig sabihin noon na hindi totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Napahinga siya ng malalim. Aika, ayokong maging dahilan ng guilt mo. Umiling ako. Hindi ikaw ang dahilan. Sagot ko. Sandali kaming natahimik.
hanggang sa siya nang nagsalita. Sigurado ka ba sa akin? Diretsahang tanong niya. Hindi naman ako nagdalawang isip. Oo naman. Hindi ba dahil sa utang na loob? Dagdag niya. Mas lumapit ako sa kanya. Hindi. Kung utang na loob lang to, matagal na akong umatras. Baka hindi ako masaya. Ngumiti siya ng bahagya, pero halatang gusto pa niyang makasigurado. At hindi rin ba dahil lang nag-iisa ka? Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi rin. Sagot ko. Pinili kita kahit alam kong hindi madali. Tahimik ulit, pero sa pagkakataong yon magaan na. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang tanong. Kung ganoon, sabi niya, hindi ako uurong. Mahal kita. Napangiti ako. Ako rin. Muling nagtagpo ang labi namin. At sa gabing yon, muli naming sinulit ang isa't isa. Hindi na kami nagtatanong kung tama ba o mali. Sa halip, tinanggap na lang namin na may mga bagay sa buhay na hindi mo kayang kontrolin, pero kaya mong panindigan. Lumipas sa mga buwan, Miss Love, unti-unti natutunan kong bumangon ulit. Sa tulong ni Benji, hindi lang ako nagkaroon ng trabaho, nagkaroon din ako ng bagong direksyon sa buhay. Mas naging involved ako sa negosyo niya, natuto at lumago, at higit sa lahat naging mas matatag. Sa opisina, hindi na namin kailangang magpanggap, hindi man kami lantad sa lahat pero hindi na rin kami nagtatago. Yung mga taong malapit sa amin, unti-unti ring nakaunawa. Hindi man lahat sumang-ayon, pero tinanggap nila. Isang hapon, habang nasa opisina kami, bigla niya akong tinawag. Aika, pwede ka ba sandali? Lumapit ako sa kanya. Bakit po? Ay bakit? Ngumiti siya. May papakita lang ako. May nilabas siyang maliit na kahon mula sa drawer. Kinabahan ako. Benji, ano yan? Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, tumayo siya at humarap sa akin. Aika, seryoso niyang sabi. Alam kong hindi naging perpekto ang simula natin. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Pero kung may isang bagay akong sigurado, dagdag pa niya, yun ay ayokong matapos to. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at doon ko nakita ang isang simpleng singsing. Hindi ko napigilan ang pagluha ko. Hindi ko man mababago ang nakaraan, sabi niya, pero gusto kong buuin ang hinaharap kasama ka. Hindi ako agad nakapagsalita. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Gulat, saya, takot. Pero higit sa lahat, kapayapaan. Sigurado ka ba? Tanong ko na nanginginig ang boses. Mas sigurado pa ako kaysa sa kahit ano. Napangiti ako kahit may luha. At ako, dagdag ko, sigurado rin ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Natatawa niyang sabi. Huminga ako ng malalim. Naalala ko ang lahat, ang sakit, ang pagkakamali at ang takot. Pero naalala ko rin ang lahat ng dahilan kung bakit ako nandito ngayon, kung bakit ako lumaban, kung bakit ako bumangon. At oo, sagot ko nang nakangiti. Sigurado na ako. Hindi na niya napigilan ang saya sa mukha niya. Daan-daan niyang sinuot ang singsing sa daliri ko. At sa simpleng sandaling iyon, pakiramdam ko, nagsimula ulit ang buhay ko. Hindi perpekto, hindi ayon sa inaasahan ng iba, pero totoo. At para sa akin, sapat na yon. Habang magkahawak kami ng kamay, napatingin ako sa kanya. Salamat, Benji. Sabi ko. Para saan? Tanong niya. Para sa lahat. Sa pananatili sa akin, sa pagpili sa akin kahit hindi madali. Ngumiti siya. At salamat din, Aika. Dahil pinili mo rin ako. Sa huli, natutunan ko, hindi lahat ng kwento nagsisimula sa tama, Miss Love. Minsan, sa pagkakamali pa nga nagsisimula ang totoong pagmamahal. At kahit gaano pa kagulo ang naging daan, kung pareho kayong handang panindigan ng isa't isa, makakahanap at makakahanap kayo ng sariling paraan para maging masaya. At sa pagkakataong to, pinili ko ang sarili ko
at ang lalaking handang mahalin ako ng buong buo. Kahit pa ninong namin siya sa naging kasal namin ng dati kong asawa. Hanggang dito na lamang po, Miss Love, ang maiksing kwento ng aking buhay. Thank you so much and God bless.